Nasa blue alert status ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRMC. Kaugnay pa rin ng panalasa ng bagyong Glenda sa bansa. Pagtitiyak naman ng ahensya, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang operasyon sa kalamidad. Iyan ang balitang tinutukan ni Waywaya Makalma. Nanawagan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal na pamahalaan at publiko na makipagtulungan sa paghahanda sa epekto ng bagyong Glenda. Ayon kay Undersecretary Alexander Pama, araw pa ng linggo ay nakaalerto na ang mga kawani ng Office of the Civil Defense, partikular na sa mga lugar na tatahakin ng bagyo. We appeal to the local chief executives po. Kung talagang wala silang kopya, wag na po tayong magkahiyaan, sabihin wala kaming kopya ng hazard maps para matugunan po natin kaagad. Ang pakay po natin dito, hindi para malaman kung sinong sikat, kundi para malaman natin at matugunan so that we can all be safe. And we would like to appeal even to the local chief executives na to come forward if you need help. That's what we are here for, government. It will take the cooperation of everybody. Kahit gusto pong lumikas ng ating mamamayan, kung kulang din po sa impormasyon, tutugunan po natin yan sa abot na ating makakaya. I just would like to remind everybody we are all working on a very, very limited time. Kaugnay dyan ay naglabas ang Mines and Geosciences Bureau ng listahan na posibleng magkaroon ng landslide at pagbabaha kapag itinaas ang signal number 1 at 2 na maapektuhan dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Lilian Roland ng DNR-MGB, aabot sa 575 barangay na posibleng magkaroon ng landslide at higit 2,000 barangay naman ang maaaring bahain. Ito ay ang mga probinsya ng Masbate, Marinduque, Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Aurora at Metro Manila. Nilinaw naman ni Roland na kanila nang naibigay sa lokal na pamahalaan ang mga lugar na kanilang naitalang areas sa bansa. Lahat ho ng mga mayor sa mga affected areas ay binibigyan na po ng mga advisories po namin for landslide and flood threat advisories para po sila ay makapaghanda. Ito hong mga advisories na ito ay binibigay right after matapos po namin ang aming geohazard assessment and mapping, at ngayon po na merong nakaambang panganib dulot ng Glenda, ito po ay nire-reissue. Siniguro naman ni DILG Director Alan Tabel na sa oras na lumakas ang bagyo ay magsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng bagyong Glenda. Tiniyak na rin ng Office of the Civil Defense ang kahandaan ng mga first responders, kabilang na rin ang kanilang mga gamit para sa search and rescue operations. Yung mga lugar na flood-prone at saka landslide-prone, ang mga LGUs natin ay alam na rin nila yon dahil matagal-tagal na rin naman tayo gumagawa ng community-based risk assessment. And yung location ng mga evacuation centers ay nakabase doon sa mga areas na flood-prone and landslide-prone. So yun yung elevated na areas na magsiserve doon sa population ng low-lying areas o landslide-prone areas. So nakahanda na po ang LGUs, alam na po nilang kailangan gawin. Maging ang mga relief goods ay naka-preposition na at ang mga evacuation centers ay handa na, oras na kailangan ng ideklara ng lokal na pamahalaan na kailangan ng lumikas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.